sallallahu alaihi wasallam. Ang iba pang makukuha nating aral yung lagi nating nababanggit yung zuhud na tinatawag. Yung hindi mo bibigyang halaga itong makamundong bagay dito sa mundo. Hindi mo mamahalin yung makamundong bagay. Tulad ng kwento ni nabanggit natin yung sino yung Zahid, si Mus'ab bin Umair, isa siya sa Muslim na pinakamayaman sa Makkah. Si Mus'ab bin Umair, bago siya naging Muslim, isa siya sa pinakamayamang kabataan sa Makkah. Siya yung nabanggit na ba si Mus'ab bin Umair o iba yung nag-Islam? Nabanggit natin na sahaba. Si Mus'ab bin Umair, nung tanggapin niya ang Islam, ay iniwan niya ang kayamanan at marangyang buhay. Subhanallah. Si Mus'ab bin Umair, sa digmaan ng Uhud, siya yung nasyahid doon. Siya yung, subhanallah, naalala ko, siya yung si Mus'ab bin Umair, siya yung, si Raj at ay nagbanggit nung ng kwento ni Mus'ab bin Umair. Tuan Raj, ikaw ba yun? Mus'ab bin Umair? Siya yung... Sino ba yung si Mus'ab bin Umair? Sheikh Jamil po, Sheikh. Si Jamil, subhanallah. Siya ba yung laging mabango at saka yung mga damit niya ay laging kumbaga masabi natin laging bagong model? Tama, Sheikh. Pinapa-customize pa niya ito, Sheikh, sa... Tama pala yun. Yung nalala ko, sinabi ni Jamil na yung damit niya, pinapa-customize niya, subhanallah. Napakayaman niya, si Mus'ab bin Umair. Pero nung sa Ghazwat Uhud, yung sa digmaan ng Uhud, subhanallah, tinanggap niya ng Islam, iniwan niya ang kayamanan, iniwan niya ang karangyahang buhay. Pero nung dumating sa Ghazwat al-Uhud, sa digmaan ng Uhud, siya ay naging shahid. Nang siya ay ilibing, subhanallah, ang tela, yung pang kafan sa kanya, yung ipang putos, ano ba yung putos sa Tagalog? Pangbalot. Pangbalot, Sheikh. Pangbalot. Subhanallah, yung kafan sa kanya, yung pangbalot sa kanya. Subhanallah, hindi sapat upang takpan ang kanyang buong katawan. Subhanallah. Si Mus'ab bin Umair, pinakamayaman. Nagpapakustomize ng damit. Subhanallah. Na bagong model. Pero nung tinanggap niya ang Islam, isinakripisyo niya yung lahat. Kayamanan, karangyahang buhay, pati ang kanyang buhay. Subhanallah. Kasi sa Ghazwat al-Uhud, siya ay nasyahid. Nang siya ay ilibing, subhanallah, yung pangbalot sa kanya, yung pangkafan sa kanya ay hindi sapat upang matakpan ang kanyang buong katawan. Kapag takpan ang kanyang paa, ay nakikita yung kanyang ulo. Kapag tatakpan ang kanyang ulo, ay nakikita ang kanyang paa. Subhanallah. Sabi nila, ang tunay na kayamanan ay hindi sa mundo, kung hindi sa pananampalataya ng tao. Subhanallah. Yun ang tunay na kayamanan. Yung ating pag-uugali, yung ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, kung paano natin sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tunay na kayamanan. Hindi yung kayamanan dito sa mundo, kung hindi yung paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit natin nasabi na yun ang tunay na kayamanan? Kasi kapag namatay yung tao, ay iiwan na yung lahat. Kapag ililibing na siya, tatlo yung sasama sa kanya. Sasama sa kanya yung kanyang pamilya. Sasama sa kanya yung kanyang kayamanan. Sasama sa kanya yung kanyang mga gawain. Subhanallah. Lahat, ang dalawang iyon ay uuwi, iiwan siya. Iiwan ka ng iyong pamilya. Iiwan ka ng iyong kayamanan. Iiwan ka ng iyong mahal na asawa. Kahit gaano ka pa kamahal ng iyong pamilya, ng iyong asawa, kapag ikaw ay namatay, iiwan ka talaga yan sa kubur. Subhanallah. Matatakot pa yun sa iyo sa gabi. Kahit gaano kanya kamahal, kung nandun ka na sa libingan, pagpalagyan natin magpaiwan siya kasi nga mahal na mahal ka niya. Magpaiwan
Magpapaiwan siya sa kubur mo. Pagdating ng gabi, matatakot yun. Subhanallah. Yung iyong kayamanan, wala, iiwan ka din ng iyong kayamanan. So, ang matitira sa iyo, yung iyong gawain. Subhanallah. Yun ang totoong kayamanan. Yun ang sasama sa iyo sa loob ng iyong libingan. Yun ang magliligtas sa iyo sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang totoong kayamanan. Yung ating gawain. Yung ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun lang ang magpapaiwan sa atin. Yun ang magbibigay ng liwanag sa ating kubur. Yung ating gawain. Subhanallah. Alhamdulillah, kung may anak tayo na mahal tayo ay magpapatuloy yung ating mabuting gawain. Kapag ipinalangin nila tayo, yung ating mga anak ay darating sa ating kubur. Kapag naman yung kayamanan natin dito sa mundo ay nagamit natin para sa relihiyong Islam, subhanallah, darating din yun sa atin. So, ibig sabihin, kapag nagamit natin yung ating kayamanan, ay magiging yaman din natin ito sa kabilang buhay. Nagpagawa ka ng masjid, tuloy-tuloy ang reward nun, yung sadaqatun jariyah. So, yung kayaman natin dito sa mundo, ay naging kayamanan pa natin sa kabilang buhay. Subhanallah. Naway, magamit natin ang ating katawan, ang ating mga kayamanan, para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, para pagdating natin sa ating libingan, ay maging kasama natin doon yung ating mga gawain, mabubuting gawain. So mga kapatid, pag-aralan natin ang buhay ng mga sahaba. Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Mayroon ba tayong pananampalataya tulad kay Bilal radhiyallahu anhu? Kinalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin ang ating sarili. Kung nakalahati ba tayo sa pananampalataya nila tulad kay Bilal sa panahon na siya ay pinaparusahan ng mga Quraysh. Binibilat siya sa araw. Ang sinasabi niya lang na ahadun ahad. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isa. Subhanallah. May pananampalataya ba tayong ganon na kapag tayo ay naghihirap ay yung ating pananampalataya ay hindi matitinag. Sa Allah subhanahu wa ta'ala pa rin tayo hihingi. Tanungin natin ang ating mga sarili kung may sakripisyo ba tayo tulad ng pagsakripisyo ni Abu Bakar o di kaya sakripisyo ni Umar. Si Abu Bakar buong kayamanan, subhanallah, kaya niyang sakripisyo. Si Abu Bakar ay kalahating kayamanan. Kaya mahirap pantayan yung level ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalugdan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Bakar yung unang khalifa pagkatapos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar din, yung namatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi matanggap ng mga sahaba. Hindi nila matanggap na nawala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may isang sahaba doon, hindi rin ako nagkakamali si Abu Bakar, si Umar. Sabi niya, kapag may nagsabi na nawala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay akin siyang puputulan ng ulo. Subhanallah. Hindi makapaniwala ang mga sahaba na nawala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sino ang tumayo doon na magpaalala sa kanila? Si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sabi niya, sino yung sinisimba niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nawala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yung sinasamba niya ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay buhay, hindi nawawala, hindi namamatay. Subhanallah. So, at saka binanggit ni Abu Bakar yung aya sa surat Al-Imran. Subhanallah, kalimutan ko. Maka Muhammadun Abah, hindi rin. Sa surat Al-Imran. Tingnan ko, parang sure. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ito yung aya. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya ay propeta, rasul, sugo. Qad khalat min qablihi ar-rusul. May mga naunang propeta sa kanya. Afa immata, kapag namatay ba ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aw qutil, o di kaya ay napatay,
inqalabtum ala aqabikum. Kumbaga, babalik kayo sa inyong mga nakaraan na hindi kayo naniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a. Sino yung babaliktad ay walang mangyayaring kasamaan. Hindi niya nabibigyan ng darar yung Allah subhanahu wa ta'ala. So si Abu Bakar yung tumayo sa time na yun. Na mahal niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tanggap niya na nawala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung tumayo, nagpaalala sa mga sahaba na nawala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may ganong iman ba tayo tulad ng kay Abu Bakar radhiyallahu anhu? O di kaya may tapang ba tayo na tulad ni Ali radhiyallahu anhu na isasakripisyo yung sarili niya. Siya yung hihiga sa higaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mailigtas yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May iman ba tayo, may pananampalataya ba tayo tulad kay Mus'ab bin Umair na kinaya niyang talikuran yung karangyaan dito sa mundo. Subhanallah. Tinalikuran niya yung dunya, tinalikuran niya yung mundo para nang tinanggap niya ang Islam, para isakripisyo ang kanyang sarili at ang kanyang mga kayamanan sa Islam. Subhanallah. So ito yung mga layunin natin na nakikinig tayo sa mga kwento ng mga sahaba, ng mga malalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay buhay pa. Upang ito yung layunin na upang pagkunan natin yung kwento nila ng aral. Hindi lamang upang humanga sa kanila, kundi hindi para makunan natin ng aral, maisabuhay natin. Kung hindi man buo tulad ng pagsasabuhay nila ng relihiyong Islam sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mapalapit man lang tayo kahit konti. So, hindi lamang upang humanga sa kanila, kung hindi sila ay tularan. So, mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, umabot tayo ng 5:15. Isipin nyo na lang kapag darating ang araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, natitipon tayo. Makikita natin ang mga sahaba, subhanallah. Sa araw ng paghuhukom, makikita natin ang sahaba. Tulad nila Abu Bakar, nila Umar, nila Ali, nila Uthman, nila Bilal. So makikita natin kung paano nila ipinaglaban ang Islam. Paano sila nagutom, paano sila umiyak sa gabi, paano sila umiyak kapag nabasa nila yung mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. So, matatanong natin ang ating sarili kung ano ba ang aking nagawa. Subhanallah. Tayong lahat. Kasali na ako doon. Matatanong natin ang ating sarili kung ano ba ang aking nagawa sa Islam. Ano ba ang aking naging sakripisyo sa Islam? Kung naririnig ko ba yung kwento nila, may aral ba akong nakukuha doon? O may isinasabuhay ko ba yung kwento na narinig ko sa kanila? Naging modelo ko ba sila sa aking buhay?